adlaw dakbayan sa Bayawan, maayong adlaw probinsya ning Negros Oriental. Kini si Judan Empeño ug aniya na ang mga nag-unang balita lukop dakbayan sa Bayawan. Aron pagpakita sa kapasidad sa mga barangay emergency responders, gipaygayon ng Barangay Rescue Olympics. Sa kinatibuk-an sa mga balita atong sayran kay Jonah Quizon. Gipahigayon sa opisina sa City Disaster Risk Reduction and Management ang Barangay Rescue Olympics ni atong Agosto 22 hangtod 23, 2024. Naguna ang CDRRMO niining kalihukan aron mapaglig-on ang kapasidad sa matag barangay responders sa pag-atubang sa mga kaso sa emerhensya ug aron mapahingusgan ang panag-uban ug panaghigalaay taliwala sa mga responders. Ang maong kalihukan gisalmutan sa 26 ka barangay kundiin matag barangay adunay 3 ngadto sa 4 ka emergency response personnel kasagaran mga tanod ug mga opisyales sa barangay. Ang mga facilitator mipili og mga aktibidad nga nag-simulate sa mga emerhensya aron masulayan ang ilang team coordination. Sa unang adlaw sa Rescue Olympics, ang mga kalihukan naglakip sa tug of war, message relay and bucket relay ug sa ikaduhang adlaw ang patient lifting and moving relay, knot tying relay ug emergency simulation. Ang tanan madasigon nga miapil og nitampo sa pagkat-on ug pagpaambit sa ilang mga best practices samtang nagpalig-on usab og panaghigalaay tali sa mga responders sa barangay. Ikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, kini si Jonah Quizon, Ibayaw-Bayawan, kita ang Bayawan. Malampusong ni pailalom sa Institutional Development Training for the Operation and Maintenance of Small-Scale Irrigation Project ang pipila sa mga mag-uumaning dakbayan. Kung unsa ni kabahin nga training atong sayran kay Oliver Tasa. Tulo ka adlaw nga Institutional Development Training for the Operation and Maintenance of Small-Scale Irrigation Project o SSIPs gisugdan kaniadtong adlawang Martes, Setyembre 3 hangtod 5, 2024 sa ADC kun Agricultural Development Center sa Barangay Tayoan. Nahimong resource speaker si Engineer Karen S. Sagana, Agriculturist 2 sa Bureau of Soil and Water Management, Diliman, Quezon City, nga naghatag og dugang kaalam sa mga mag-uuma ug miyembro sa Katmon and Binanigan Small Water Impounding Association. Gani sa naibaluan sa katibuk ang probinsya sa Negros Oriental, usa ang LGU Bayawan sa tulo ka mga LGU ug munisipalidad nga nahatagan og libre ug dakong pribilehiyo sa naisgutang training. Ug ang Katmon and Binanigan Small Water Impounding Association usa sa nakadawat niini. Ang duwa ka mga laing LGU o munisipalidad nga nakadawat sa susamang training mao ang munisipalidad sa Hagna ug Ubay sa probinsya sa Bohol. Kaning maong training na mahimong nagmalampuson kay ang pondo niini nagikan mismo sa Bureau of Soil and Water Management din usab hugot nga gisuportahan sa opisina sa pang-agrikultura pinanguluan ni City Agriculturist Engineer Kenneth S. Artes. Subay sa mensahe ni Precious Ubas, ang presidente sa Katmon and Binanigan Small Water Impounding Association nga sa tulo ka adlaw nga training makahatag kini kanila og giya unsaon pagmintinar sa proyekto nga gihatag sa gobyerno ug unsaon usab nga molambo ang pangtagsatagsa kanila ilabi na ang mga miyembro sa naisgutang asosasyon. Mihatag usab og mensahe si Engineer Sagana sa mga miyembro nga padayong palanggaon ang mga programa sama niining SWIP aron modugay og sa ubay-ubay pang mga mag-uuma ang mahanas og matabangan sa maong programa. Gani sa administrasyon ni Mayor Raymond, gigahinan usab og pondo ang mga programa sa gobyerno nga dako nga itabang ilabi na sa mga gagmayang mag-uuma nga ang gisaligan sa ilang umahan mao ang tubig sa atong kinaiyahan. Gikan sa Media Bureau, kini si Oliver Tasa, Ibayaw-Bayawan, kita ang Bayawan. Sa dugang balita, Barangay San Isidro ning Dakbayan nakadawat og mga proyekto gikan sa lokal nga pangagamhanan. Sa detalye atong sayran kay Daisy May Manzo. Niadtong Setyembre 3, 2024, malampusong gipahigayon ang blessing og inauguration og turnover ceremony sa bag-ong barangay hall sa Barangay San Isidro ug ingon man ang turnover sa farm to market roads sa sitio Punong ug sitio Malubog sa naisgutang barangay. Gani gipanguluhan ni Mayor John T. Raymond Jr. ang mga aktibidad. Inubanan nila Konsehal Felipe Santiago Jr., Konsehal Rolando Abrasaldo, Konsehal Rosmar Ayan Tihing, Konsehal Luis Sumalpong ug ingon man ni ABC President Severino
Severino Capulso. Ana usab ang mga opisyales sa Barangay San Isidro pinanguluhan ni Kapitan Ana Tribaho. Dako ang kalipay sa katawhan sa Barangay San Isidro mahitungod na tuman na ang ilang handom nga makabaton og bag-ong barangay hall diin magamit aron maserbisyohan sa insakto ang mga lumulupyo. Dugang pa, dako usab ang pasalamat sa mga mag-uuma sa maong barangay mahitungod nga dili na sila maglisod pagpagawa sa ilang mga produkto ug mas paspas ang transportasyon gikan sa kabukiran padulong sa merkado. Sa mensahe ni Mayor Raymond, gipaabot niya nga panag-uban sa konseho, magpadayon sila sa pagserbisyo o paghatag og mga programa o proyekto alang sa padayong kalambuan sa Dakbayan. Gikan sa Media Bureau, kini si Daisy Mimanso. Ibayaw Bayawan, kita ang bayawan. Usa ka workshop bahin sa City Retooled Community Support Program ang gipahigayon sa Bacolod City. Ang kinatibuk-an sa maong balita atong sayran pagbalik kay Oliver Tasa. Malampusong gipahigayon ang City Retooled Community Support Program Strategic Planning Workshop kaniadtong Agosto 27 hangtod 28, 2024 sa Acacia Hotel, Bacolod City. Ang maong workshop sa Retooled Community Support Program kay usa ka programa sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kauban ang ahensya sa DILG sa pag-implementar sa maong programa panaog sa local government unit. Gitambungan kini ni Mayor Jack Raymond, Konsehal Felipe Santiago, Honorable Severino Capulso ug mga department head ug representante sa nakalain-laing departamento sa local government unit o Bayawan, mga ahensya sa national government sama sa Philippine Army, PNP, BFP, BJMP, DepEd ug representante sa private sectors sama sa Women's Workers for Program o Bayawan City o WOAP ug Interfaith Group. Gitambungan usab sa maong workshop sa upat ka gi-identified target barangay beneficiaries for 2023-2024 sa maong programa sama sa Barangay Tabuan, Aliis, Nara ug Nangka. Ang tumong sa maong workshop para masayran sa mga miyembro sa Bayawan City RSCP team o POC ang parameters sa pag-identify sa target barangays o para masayran ang proseso o guidelines sa implementasyon sa maong programa. Gitambungan usab kini isip resource speaker sa maong workshop nila Brigadier General Joey Escanillas, ang commander sa Philippine Army 302 Infantry Brigade 3ID, Police Lieutenant Colonel Jacinto Mandal Jr. sa NOPPO ug Ma'am Gina Kindo, ang CLGOO sa Bayawan ug ang garepresentar sa DILG. Matud pa sa maong speakers, nasayran nga ang nagkalaylaing barangay sa Bayawan City gi-identify as cleared o no armed conflict gikan tuig 2016 busa gipadayon ang pag-implementar sa programa para malikayan ang pagbalik ug pagtukod sa mga grupo sa komunista ug para mapadayon ang mga programa o proyekto alang sa peace and order sa atong lugar. Gipaabot usab ni Mayor Raymond ang iyang suporta sa maong aktibidad ug ang padayon nga implementasyon sa maong programa diri sa Bayawan City. Gikan sa Media Bureau, kini si Oliver Tasa. Ibayaw Bayawan, kita ang bayawan. Nisaka sa 18% ang pondo ning lokal nga gamhanan para sa tuig 2025. Gani gipahigayon ang budget hearing aron pagtuki sa paggagamitan sa maong pondo. Sa report gikan sa aton news correspondent si Nonon Ventura. Atong niaging Agosto 30, 2024, gipahigayon ang budget hearing para sa budget year 2025. Kini giablihan sa usa ka mensahe gikan ni Mayor John T. Raymond Jr. ug matud pa niya ni-increase ang pondo sa gobyerno og 18% para sa tuig 2025 kumpara sa kasamtangang tuig. Gisundan din kini og mensahe gikan ni City Planning and Development Officer Ergin Tanefrancia ug diin mihisgot nga siguradong ipadayon ang mga plano nga parte sa 3-year executive legislative agenda sa karon nga administrasyon aron makab-ot ang vision sa Dakbayan. Nisunod og hisgot si City Accountant Donald Tubio bahin sa Overall Fiscal Policy Framework and Priorities for 2025 Investment Program and Mandates under the Local Government Code of 1991. Nahisgutan usab ang total estimated income sa Bayawan kundiin nga naguna sa ranking sa Indicative NTA o National Tax Allotment for Cities in Negros Oriental. Matud pa, ang estimated local income para sa sunod tuig moabot kini sa 87 million. Dungagan sa Indicative NTA nga kapin 1.7 billion, sumatotal ang atong estimated income para sa sunod na tuig kay niabot sa 1.8 billion. Dugang pa,
Naisgutan usab nga sugod Agosto 16, 2024, makadawat ang mga regular o casual employees ug aumento sa sweldo base sa first tranche salary increase ubos sa Local Budget Circular number 160 nga gi-issue sa DBM, dungagan pa kay mahimo ang syudad sa Bayawan ug first class city. Makadawat ang mga empleyado og aumento nga nitali sa 8.6 to 10% na increase. Gikan sa City Budget Office, kini si Nonon Ventura, ibayaw ang Bayawan, kita ang Bayawan. Sulod lamang sa duha ka adlaw nga operasyon, mikabat sa 138 ka minor surgery ug 50 ka major surgery ang malampuson nga napahigayon atol sa surgical mission nga giorganisa sa LGU Bayawan panag-uban sa provincial government. Gani sa dakong tabang usab ni Mrs. Olivia Yanson, nahimong posible ang mga surgical mission nga gitambungan sa mga doctors gikan sa World Surgical Foundation, din kini maong grupo sa mga doctors galibot gikan apari hangtod sulo aron tabangan ang katawan nga maoperahan ang ilang ginabati nga sakit. Atol sa Thanksgiving dinner, personal kini nga gitambungan ni Governor Manuel Chaco sa Garbaria, din iyang gipaabot ang iyang dakong pagpasalamat sa tanang mitabang aron mahimong posible ang mga aktibidad ilabi na sa mga doctors. In behalf of the province of Negros Oriental, daghan gyud kaayong salamat. And of course, I would like to acknowledge ato pinalanggang Mayor Jack Raymond. Actually, this program, it takes a movement for us to big a change. Muna kuyog mi ako si Mayor Jack, we pull in funds coming from the province and from the city, and that helped us so much. So at least it was a very successful surgical operation. That's for the past 4 days. Of course, I would like to thank tagsa na itong mga doktor na pag-anihin ninyo diri, the World Surgical Foundation. As mentioned ganina ni Mayor Jack, you are established surgeons and doctors in your field dito sa Manila or Cebu or all over the country. But still, you took your time, effort, and energy to do programs like this. Dako kayo kog respeto sa tagsa-tagsa kaninyo because it is something beyond manina and beyond profession. It is giving back to the community, giving back to the people. Kung kwintahon yun, kung tinuot itong gisgot, let's just give it 300 to 500,000 as what I was listening. Your group did an operation of around 160 to 170, 180. So katong kwintahon ra na an easy 50 million pesos worth of surgeries gihatag dire sa Bayawan. Wow, such an amazing feat, no? For free. Matudusab ni Dr. Eric De Leon sa World Surgical Foundation nga gawa sa ilang pagtabang sa komunidad, tumungusab sa ilang mission nga mapakita ang dynamics sa healthcare system sa tibuok nasod. Gani hagit niya nga magtinabangay ang tanan para mapalambo ang sistema sa mga healthcare facilities sa Dakbayan. Gusto rin namin magpasalamat dun sa mga hospital staff. Kasama namin silang napagod. I always tell this they make things easier for us. Nakita po namin yung kanilang pagod no? Hindi lang naman kami papagod, lalo din sila. We did 138 minor and 50 major operations in 2 days. Yung social impact po ang tawag namin doon is kung sa private hospitals po sila, yung 50 times mo sa 250,000 na majors, yung 138 times mo na mga 10 to 15, 20,000. So that's the social impact na binibigay namin po. Ang dream po namin, hindi yung bumalik ng bumalik. Ang dream po namin, kailan kaya darating yung time na hindi na namin kailangan mag-medical mission because na-attend yun na yung mga pasyente ninyo. Okay? The hospital needs improvement, needs updating, plus the facilities. Okay? Sinasabi ko po ito sa inyo to challenge you to make your healthcare delivery system improve. Okay? With the help of the governor, the provincial government, and the local government, no? It's both a private and public partnership, government partnership. Pasalamat po tayo, tinulungan tayo ni Tita Ovi, no? Kaya na-push rin yung mission na to. So in behalf of Dr. Lester Suntay, who is our president, maraming salamat po, City of Bayawan and the whole province of Negros Oriental. Maraming salamat po. Pipila usab sa mga pasyente ang nipaabot sa ilang pagpasalamat sa tanang nagpaluyo sa maong surgical mission. Ako si Telma
nabalo ga marcha. Nagpasalamat ko ni Ma'am Olivia nga niya nagkuan sa karon sa iyang surgical mission. Ug usa nga akong anak nga nakaabil ni na siya gallstone. Daghan gyud kay salamat niya. So salamat sa Ginoo nga naa ni. Pasalamat gyud ko kaayo. Kami sa mga doktor nga niya karon ni tambong. Salamat ko sa iya ha. Kay siyempre naayo ko anak, libre po, naayo na siya. Okay kayo. Ate Mado kayo. Kaning room, limpyo. Aircon. Salamat kayo sa mga doctors na to sa taga St. Luke's. Daghan king salamat. Subay niini malipayong gibutyag nga adunay mosunod pa nga surgical mission dinhi gihapon sa Bayawan sa umalabot nga Oktubre 4 hangtod 7, 2024 diin kini ang New Smile for Better Future Free Cleft Lip and Palate Surgical Outreach Program. Sa miaging semana formal nang gisugdan sa LGU Bayawan ang kasaulugan sa ika-124 nga anibersaryo sa civil service. Ang highlight aniya atong lantawon. kato ang atong mga balita nga nakalap sa miaging semana. Kini si Judan Impenyo, dagang salamat ug maayong adlaw.